Ang mga eskwelahan ay itinuring nating kalawang tahanan nung tayo nag-aaral pa. Mga namuong pagkakaibigan, mga alaalang hindi matutumbasan. Ngunit sa isang eskwelahan na matatagpuan sa Binangonan, Rizal, ito ay mistulang inabandona at ang tanging masasayang alaala na lang ang mga natira. Pwede ka bang makipag-usap dito? Ngayong gabi ay samahan niyo kami libutin at imbestigahan ang mga lihim na kwento sa isang abandonadong eskwelahan na halos isang dekada nang inabandona. Kung nandito ka man, pwede mo bang banggitin ang isa sa mga pangalan namin? Ang eskwelahang ito ay matatagpuan sa isang bayan sa Binangonan, Rizal. Dekada 90 nang simulang itayo at buksan ang eskwelahang ito. At makalipas ang ilang taon, ito ay nalugi at tuluyan na ring ipinasara. Ayon sa mga taga rito, simula daw nang ito ay maabandona, marami na daw silang nasaksihan na mga kababalagan sa eskwelahang ito. At isa sa mga kwento, ang pagpapakita ng isang kaluluwa ng bata na gumagala sa mga silid at pasilyo nito. Para malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento, ay nagtungo kami sa Binangonan, Rizal. 2 oras ang biyahe namin papunta roon, kaya madilim na nung marating namin ang lokasyon. Oy, shoutout! Pagdating namin ay agad ko na ring nilibot ang loob ng eskwelahang ito. Pagpasok ko ay bumungad kagad sa akin ang kanilang lumang kantin. So ito para tong kantin siguro to dati. Kung makikita nyo, lumang-luma na talaga yung mga bakal nyo. Puro kalawang na. Wala na ring laman ang loob nito, kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglilibot. Ikutin muna natin yung isang building dito. Bago kami makapasok sa gusaling ito, ay sumalubong sa amin ang isang malaking puno ng balete. Grabe, pagbungad pa lang dito guys, makikita niyo yung puno na to. Yung mga ganito, puno ng balete ata tawag dito eh. So hindi namin sure kung sa kami unang papasok dito. Dito sa harap ay 2 ang pwede naming pasukin. Isa sa taas at isa sa baba. At sa mga oras na ito, Dito? ay napagdesisyonan namin Tara, na libutin muna ang unang palapag. unahin natin pasukin tong ibabang bahagi. Dami ng kakalat dito. Ito, tagusan nga to. Check natin to. At sinuri ko muna ang unang pintuan na nakita ko. Oh. Grabe, putik-putik na pala dito. Pagpasok ko ay nagulat ako sa itsura ng sahig nito dahil puno na ito ng basura at lupa. Medyo maputik na siya. Tapos siguro itong area na to, dating classroom to. Pero feeling ko napasukan to ng baha kasi putik siya eh. Yung mga ganitong kalat parang naanod ng baha to eh. Check natin yung ibang room dito. Pagkatapos namin itong suriin ay lumabas muli kami para puntahan naman ang iba pang silid-aralan sa palapag na ito. Check natin yung ibang... ito yung gitna oh. May kalaban tayo dito pa oh. May paniki. Bakas ng kalumaan at halos puro puno na lang ang makikita sa gitnang parte ng eskwelahan. Ito parang classroom din siya. Kaso hindi ko alam kung saan yung pasukan dito. Puro putik talagang daanan oh. Medyo hindi namin kabisado ang mga pasikot-sikot sa pasilyo, kaya nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang makita namin ang isa pang silid-aralan. So ito, classroom din siya. Kagaya ng napasukan naming silid kanina, ay napuno na rin ito ng mga lupa at napapalibutan na rin ito ng mga ligaw na halaman. Siguro itong area na to, dito nakalagay yung dating blackboard.
Tapos dito naman yung mga upuan ng estudyante. So kanina doon tayo galing sa kabilang classroom yun. Kita siya dito eh. Pero kung makikita nyo, yung grills dito halos kinain na siya ng mga ugat-ugat ng balete. Habang sinusuri namin ang silid-aralan na ito, ay may nahagip na palang aming audio na tila ba isang boses ng mga bata na naglalaro na para bang nasa tabi lang namin sila. Balete. Balete. Hindi namin ito napansin nung nasa loob kami, kaya nagpatuloy lang kami sa aming paglilibot. Dito sa baba guys, hindi namin masyado mapasok yung ibang classroom kasi puro putik na talaga. Tapos nakasarado yung ibang mga pintuan niya. So ito, napuntahan na natin to. So ngayon pupunta naman tayo dun sa taas. Tara. Kailangan rin namin umakyat ng dahan-dahan sa hagdan dahil kinain na rin ito ng mga kalawang. Medyo kinakalawang lang yung hagdan nila. Kita nyo na talaga yung kalumaan ng hagdan. Kaya dahan-dahan lang talaga yung pag-akyat nyo dito. Sa tapat ng hagdan ay may nakita kagad kaming isang silid-aralan. Kaya agad ko na rin itong pinasok. Room 301. Room, check natin. Ibang-ibang itsura ng silid na ito. Hindi kagaya sa mga silid sa ibaba. Dito makikita nyo medyo malinis talaga yung classroom na to. Hindi kagaya dun sa baba kanina. Mapuputik yung sahig. At maya-maya lang ay may nakita naman akong mga bagay na hindi ko inaasahan. Tapos dito guys, may napansin ako. Parang bakat ng mga kamay tsaka paa siya. Medyo kinalabutan ako sa mga oras na ito dahil tugma ito sa mga kwento ng mga taga rito. Mga bakat to ng kamay oh. Tapos ito paa. Kung titignan nyo, para siyang kamay ng bata. Tapos ito naman, parang bakat ng paa. Medyo creepy lang talaga dito guys. Kasi kitang-kita nyo na talaga yung kalumaan niya. Tapos ang kwento pa sa amin dito ng caretaker is madalas daw may magpakita ng anino o kaluluwa ng bata sa loob nito. Pagkatapos ko itong suriin, ay bumalik na ulit kami sa aming paglilibot. Grabe, nakakatakot tong hallway na to. Ito siguro yung parang mga hallway ng mga estudyante dito guys. Kung makikita nyo, paikot siya yo. Yan o. Paikot siya. Tapos ito yung mga rooms. Ito naman yung pinasok natin kanina. Itong kwartong to. Check ko pa yung ibang mga kwartong pwedeng pasukin dito. Sa kabilang dulo ay may nakita ulit kaming isang silid. Ibang pa ng estudyante dito guys. Sobrang bigat sa pakiramdam ng silid na ito at ramdam mo talaga ang mga masasayang alaala na naiwan sa loob na ito. Puno na rin ng mga bakat ng kamay ang mga dingding nito. Pati ang mga pisara ay napuno na rin ng mga pulang mantsa. Nagtataka ako, yung mga bakat ng kamay yung mga pader dito guys. Dito sa room na to, medyo mabigat siya sa pakiramdam. Tapos, kung makikita niyo yung blackboard niya, puro mantsa siya ng ano. Hindi ko alam kung ano to, pintura ba to. Basta bakat siya guys yo. Andito pa yung pinaka-schedule ng ano, klase na itong classroom. Yan, ang dami niyang bakat guys. Tapos lumang-luma na talaga yung blackboard na to. Halos kainin na ng anay yung mga kahoy nyo. Siguro, mamaya itatry ko mag-investigate dito. Tatry namin mag-spirit session dito sa kwartong to. Itong area ng bintana na to, ilog na yan. No? Isa rin daw sa dahilan ng pagsara na itong eskwela na ito. Kasi madalas daw maapaw tong ilog na to. Tapos napapasukan tong school. Kaya puro putik yung ibabang classroom na itong school na to.
Check pa natin yung ibang classroom dito guys. Tignan natin yung kabilang parte nitong second floor guys. Sa dulong banda ng palapag na ito ay may nakita ulit kaming isang silid-aralan. Ibang-ibang itsura nito kaysa sa mga silid-aralan na mga nakita namin. So itong dalawang hallway. Ito may male restroom. Tapos ito naman yung female restroom. Pero gusto kong pasukin tong kwartong to eh. Tara, hanapin natin yung pintuan niya. Yung main door na itong classroom. Room 302. Ang creepy dito. Tsaka yung iba amoy dito. Iba yung amoy, no? Nakakalungkot tignan dahil giba ng ibang parte ng silid na ito. At pati ang mga bintana na ito ay puro basag na. Samot-saring bato rin na makikita sa mga sahig na ito. At ang kanilang lumang pisara ay wala na rin. Iba yung amoy dito guys, itong kwartong to. Tapos sira-sira na yung kisame nyo. Kung makikita nyo yung mga salamin, basag-basag na rin, no? Siguro may nagtitrip dito, nagisa ng bato tong classroom na to. Pero malaki siya, malawak yung classroom na to guys. Kaysa dun sa mga classroom na nakita namin kanina. Ito ata yung pinakamalaking classroom na nakita namin. Matapos naming masuri ang silid na ito, ay naisipan na naming tignan ang mga lumang banyo na ito. Siguro itong CR na to, ito yung mga CR ng mga bata. Kasi mapapansin nyo, yung sink at saka yung mga toilet bowl dito maliliit tsaka mabababa siya. So siguro ito yung mga CR ng mga batang lalaki. Tignan naman natin guys yung CR ng mga pambabae. Sa kabilang dulo ay natagpuan naman namin ang banyo ng pangbabae. So ito, sira-sira na rin siya. Giba na yung ibang parte dito guys. Talagang nasira na siya. Wala na tayong pwedeng makita dito. Libutin pa natin yung ibang parte na itong skwelang ito. Tara. Pagkatapos naming malibot ang gusaling ito, ay naisipan na naming bumaba para puntahan naman ang kanilang high school building kung saan makikita ang kanilang cashier, laboratory at ang kanilang library. So ito yung cashier nila dito guys. Halos giba-giba na talaga siya. Pati yung mga divider ng cashier. Kinain na ng anay. Tapos ito, bakit pa dito yung mga putik guys? Siguro napasukan din to ng baha dati. Kasi puro putik siya yun. Tapos nagsiyangatan na rin yung mga talis na ito. Pagkagaling namin sa cashier, ay umakyat kagad kami para puntahan naman ang kanilang laboratory. So ito naman yung laboratory room nila dito guys. So dito nag-experiment dati. Kasi daming lababo, kung makikita nyo. Daming lababo dito. Siyempre pagkatapos mag-experiment ng mga estudyante, kailangan nila maghugas ng kamay. Pati rin dito sa kabila na area. Puro lababo din siya yo. Tapos ito naman, parang may maliit siya na kwarto dito guys. Hindi ako sure kung para saan tong kwartong ito. Pero part pa rin siya ng laboratory. Pagkatapos naming malibot ang kanilang laboratory, ay dumiretso kagad kami sa kanilang library. So ito yung library nila dito guys. Check natin kung anong nasa loob na ito. Bakas na din ang kalumaan sa loob ng library na ito. So siguro dati may mga divider din to. Tapos nandito yung mga shelves ng mga libro. Simpleng library lang talaga siya guys. Tapos naiwan pa dito yung mga dating mga libro na ito. Itong library na to. Makikita nyo na luma na talaga itong library na to. Pag makikita nyo yung mga kisame, tsaka yung mga pader niya, puro agiw na talaga. Sa tapat ng library ay may nakita ulit kaming isang silid, kaya pinasok na rin namin ito. So ito guys, may nakita kaming isang kwarto pa dito, isang classroom pa. Ito, medyo malinis siya. Tapos kumpleto pa naman siya. Nandito pa yung blackboard na itong classroom na to. Pero puro agiw na talaga yung mga pader niya guys. Makikita niyo dito sa video natin. Try naman natin makipag-communicate kung meron ba talagang entity dito na naninirahan sa abandonadong skwelang ito guys. Kagaya ng mga kwento sa amin ng caretaker dito.
Tignan natin kung ano yung mga communicate natin. Pagkatapos naming maglibot ay binalikan namin ang isang silid-aralan kung saan kami nakaramdam na mabigat na presensya. Alright guys, so nandito tayo sa isa sa mga classroom dito guys. At try natin makipag-communicate sa mga energy or mga entities dito kung totoo nga ba talaga yung mga kwento dito. Nilatag na rin namin ang aming mga kagamitan palibot sa silid-aralan na ito. At this moment guys, medyo kinakabahan ako. Medyo malamig sa pakiramdam dito sa classroom na to. So, itatry natin kung merong makipag-usap sa atin dito. Tara, simulan na natin. Bago kami magsimula ay nagpakilala na rin kami at sinabi na rin namin kung bakit kami nandirito. Magandang gabi. Naparito po kami para malaman kung totoo nga ba yung mga kwento na kababalaghan dito sa eskwelahan ito. Ako nga pala si Jay at kasama ko si Paolo ngayon. Gusto lang naming malaman kung meron ba kaming kasama ngayon dito. Naglagay kami ng mga kagamitan dito sa classroom na to. Pwede nyo itong lapitan o pwede kayong dumaan dyan sa bintana. Pwede kayong makipag-communicate sa amin gamit itong mga kagamitan na to. Sa mga oras na ito ay sinubukan rin namin silang palapitin. Pwede ba kayong lumapit dito sa sinindihan naming kandila ngayon? Nag-alay kami ng kandila. Kung nandito ka man, pwede mo ba itong lapitan? Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Pinahintulutan ka namin na lumapit sa amin ngayon dito. So sa paglibot namin kanina, ito yung napakiramdaman namin na medyo mabigat talaga na classroom. Medyo kakaiba yung pakiramdam namin dito guys. So, naisipan namin na dito talaga mag-setup. Oh, tsaka malaki, parang lumalaking ulo mo, no? Pwede ka bang lumapit sa amin? Kanina pagbukas ko na itong EMF, may ilaw siya eh. Ngayon parang hindi na siya nailaw eh. No? Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Bibigyan ka namin ng 30 minuto para lumapit sa amin dito ngayon. Kung gusto mo makipag-usap sa amin o may gusto kong ipahiwatig, lapit ka lang dito. Sinubukan ko ring tawagin ang batang nagpaparamdam sa eskwelahan ito at baka sakaling lumapit siya. Mag-aantay kami sa kasagutan mo. Totoo nga ba na may bata dito? May kaluluwa daw ng bata na gumagala dito sa eskwelahan ito? Ang kwento sa amin ng mga nakatira dito at saka yung caretaker, meron daw kaluluwa ng bata na gumagala dito. Kung nandito ka man ngayon, bata, pwede ka bang lumapit sa amin? Pwede ka bang magparamdam? Pinahintulutan ka namin na lumapit ngayon hanggang maubos itong kandila. So makikita nyo yung paligid namin dito guys, puro bintana talaga siya. Tapos dito naman sa likuran ko, ito ilog na to eh, yung part na yan. Makalipas ng ilang minutong pagtatanong ay wala pa rin kaming nakuhang mga response o kahit paramdam mula sa aming mga devices. 2:49 na ngayon guys. 2:49 na ng umaga ngayon. Malapit na yung tinatawag nilang Devil's Hour. Kaya naisipan namin na ganitong oras, nagbaka sakali kami na baka makipag-communicate sa amin yung kaluluwa ng bata o baka may iba pang entity na nandito sa eskwelahan ito. Dahil wala kaming nakuhang kahit anong response, ay sinubukan kong magbukas ng spirit box at baka sakaling mag-response siya sa amin. Magbubukas ako na itong aparatong ito. Pwede ka rin makipag-usap sa amin gamit itong hawak ko. At dito ay sinubukan ulit namin magtanong. Pwede ka bang lumapit sa amin? Pwede ka bang makipag-usap dito? Kung nandito ka man, pwede mo bang banggitin ang isa sa mga pangalan namin? Nang tanungin ko kung pwede niya bang banggitin ang isa sa mga pangalan namin, ay ito naman ang sagot niya. Tinanong ko na din kung totoo nga bang nababalot na kwento sa eskwelahan ito. Totoo ba na nagpaparamdam ka daw dito sa eskwelahan ito?
nagsasalita na siya. Pwede ka bang lumapit sa amin? Nandito ka ba? Ang boses ng bata, eh. At sa kalagitnaan ng aming pagtatanong ay bigla ko namang narinig ang ingay na ito. Pakinggan yung mabuti. Hanggang maubos itong kandila, nandito kami. Hanggang maubos itong kandila, nandito kami. Hanggang maubos itong kandila, nandito kami. Parang ito ay tunog ng isang iyak o ungol na malapit lang sa amin. At gayon pa man ay nagpatuloy lang kami sa aming pagtatanong. Pwede ka ba makipag-usap sa amin? Bakit? No? Bakit sabi niya, di ba? Ikaw ba yung batang nagpaparamdam dito? Nang kinumpirma ko kung siya ba yung batang nagpaparamdam dito, ay ito naman ang sagot niya. Oo, no? Tinanong na rin namin kung ilan silang nakakausap namin ngayon. Ilan kayo nandito ngayon? 5? Isa ka bang babae o lalaki? Babae, no? Parang batang babae, no? Medyo kumbinsido na rin kami sa mga sagot na narinig namin mula sa aming katanungan. Kaya nagdesisyon na rin kami na ihinto ang aming pag-iimbestiga sa eskwelang ito. Okay, mamamaalam na kami kung ayaw mo na nandito kami ngayon. Ititigil na namin pakipag-communicate dito. Nag-aalay kami ng kandila dito ngayon para sa'yo to. Kung nandito ka man, wala po sanang susunod sa amin. Kung sino man nandito ngayon, wala sanang sino man o ano man ang susunod sa amin. Maraming salamat na parito po kami para hindi manggambala at kumuha lang ng ebidensya. Maraming salamat po ulit.